mga gamit ko. Ito, babasagin. Uy! Sobra nga akong mangyak-ngyak dito dahil hindi ko nga in-expect na ganito ang aabutin ng aming mga napundar na gamit. Kalimitan nga dito ay regalo pa talaga nung kami ay kinasal. At sino ba naman ang hindi iyak kung familiar kayo sa brand na ito ay talagang manghihinayang ka. Pinagtatago at pinag-iingatan ko nga itong isang set ng plato namin dahil alam ko sobrang mahal niyan pag sa mall na bili. Nakabox lahat ng mga iyan nung nilagay ko dyan sa cabinet para safe sila. Pero, Diyos ko, sino ba namang hindi magulantang kapag nakita mong mga gamit mo ay puno ng mga at na mga ipis? Iba't ibang gamit ang nilagay ko dito sa aming kabinet katulad ditong mga malalaking lagayan, partner na mug, at meron pang mga set na mga kitchen utensils. Pasintabi na lang po muna sa mga kumakain at sobrang dugyot nga nitong mga gamit namin. Nagugutom na nga ako ng mga panahong yan na nung nakita ko nga nangyari dito sa gamit namin ay bigla naman akong nawala ng gana. Sino pa ba naman ang gaganahang kumain kung nakita mo yung mga gamit yung pagkatagal-tagal yung pinag-iingatan ay ganyan nga ang nangyari? No choice na talaga ako kundi ipagtatabon na lang ang mga gamit na hindi na talaga namin magawa ng paraan. Pinagtatanggal at pinagtatapon ko na lang ang mga box nila dahil hindi na talaga sila mapakinabangan gawa nga ng ang daming mancha ng mga at na mga ipis. Malamang sa malamang ay hindi lang at talaga yun at meron pang mga ihi. At kung makikita nga ninyo nako halos isang sako nga ang aming itatapon at sobra talaga akong nanghinayang. Napakaraming disposable spoon and fork ang nakita namin dito. At sinama na nga rin namin ang mga lumang spoon and fork namin sa mga itatapon. Feeling ko kasi hindi na namin yan magagamit sa kabila ng nangyari sa kanila. Alam mo yung feeling na sobra kang nandidiri? Buo at useful pa naman ito pero hindi ko na talagang maatim na gamitin pa ito ulit. Sa dami ba naman ang hinalungkat namin, hindi ko na nga alam kung ano ang una kong uunahing liligpitin. Matinding hugasan nga ang mangyayari dito at hindi ko nga alam kung ano ang una kong uunahin. Bagong-bago pa nga ang mga gamit namin dito at halos lahat nga dyan ay hindi pa namin nagamit katulad na lang nitong food chopper namin. Ang swerte lang talaga ng iba dyan dahil yung iba ay nakasupot pa nga at hindi napasukan ng mga at na mga ipis. Yung feeling na pagod ka na nga sa araw-araw na hugasin mo sa bahay tapos madadagdagan pa ng sandamukal na hugasin ulit. Nalungkot at pagod na nga ang mare nyo pero tignan nyo naman nakuha pa niyang umiti sa camera. Wala tayong magagawa kung hindi ko hugasan eh sino ba naman ang maghuhugas na mga yan? After 1 hour, ay 1 hour ba? 30 minutes pala. Oh, ganyan kadami oh. Ang nilinis at nahugasan ko. Grabe yan pa. Pagkatapos kong mahugasan lahat ng mga hugasin ko at naligpit ang lahat ng mga kalat sa mesa at dyan sa taas ng mga kabinet namin, ay nagawa ko pa nga magwalis. Pagkatapos ko magwalis ay hindi naman pwedeng hindi po tayo magmamap. Gumamit pa talaga ako ng Sondrox dito para matanggal lang talaga ang bakas ng amoy na naiwan sa aming sahig. Yun lang po muna. See you in my next vlog.